Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Alamat ng Saging. Isa sa mga klasikong alamat mula sa Lampara Books. Sa panulat ni Boots Agbayani Pastor, guhit ni Gary Otencio, at kulay ni Jose Manuel Dolong. Simulan na natin. Maraming taon na ang nakararaan mula nang mamuhay sa isang malayang lugar sa Pilipinas ang isang mabuting pamilya. Si Aling Paz ang ina, si Mang Pedro ang ama, si Juana naman ang kanilang nag-iisang anak. Lumaking maganda si Juana. Maraming kalalakihan sa kanilang nayon ang nagnais na mapangasawa siya. Nag-uunahan ang mga ito sa pag-akyat ng ligaw sa kanilang bahay. Noong bandang huli, ang pinili ni Juana na pakasalan sa kanyang mga manliligaw ay ang binatang si Agapito. Galing sa malayong lugar si Agapito. At sa paglalakbay nito ay pinili nitong mamirmihan sa nayon ni Juana. Isa ring magsasaka ang binata, katulad ng ama ni Juana. Matangkad ang binata, kaya manggi ang balat nito laging nakabilad sa araw. Matipuno ang mga braso nito. Ang mga daliri nito sa kamay ay mahahaba at siksik. Itinakda ang kasal ni Juana at Agapito sa susunod na kabilugan ng buwan. Ang hindi nila napagtanto, may mga taong hindi marunong tumanggap ng kabiguan. Isang gabi ay dinalaw ni Agapito si Juana. Naupo sila sa tabi ng bintana at doon sila nagkwentuhan. Pusikit ang dilim sa bakuran. Maraming gabi pa ang lilipas bago dumating ang kabilugan ng buwan. Hindi namalayan ni Juana at Agapito ang pagsulpot ng isang di kilalang lalaki sa bakuran. Sumugod ito sa bintana at iniunday ang hawak na gulak sa braso ni Agapito na nakapatong sa pasimano ng bintana. Agad ding nawala sa dilim ang salarin. "Aging!" sigaw ni Juana nang bumagsak sa sahig si Agapito. Sapo ni Juana sa kanyang kandungan ang nag-aagaw buhay na si Aging. Bago pumanaw ang binata ay nagbili nito kay Juana. "Kunin mo ang aking puso mula sa aking dibdib kapag wala na ako. Ilibing mo kasama ng aking braso." Wika nito. Sinunod ni Juana ang bili ni Aging. Inilibing niya sa isang tahimik na bahagi ng kanilang bakuran ang puso at braso ng binata. Isa sa mga naging manliligaw ni Juana ang biglang naglaho sa nayon at ito ang hinanap ng mga may kapangyarihan. Nang dumating ang kabilugan ng buwan,
Laking pagkamangha ni Juana nang isang umaga ay nakita niya ang isang kakaibang puno sa lugar kung saan inilibing niya ang puso't braso ni Aging. Halos kasintangkad ni Aging ang halaman. Nahuli ang salarin at nilitis. Diniligan ni Juana ang mahiwagang puno. Isang umaga, isang buko na hugis puso at kulay puso ng tao ang sumibol mula sa ubod ng mga dahon nito. Di nagtagal, sumibol ang mga bunga mula sa buko ng mahiwagang halaman. Mga mahahaba at siksik na bunga, kabit-kabit sa mga piling. Walang pinagkaiba sa mga daliri sa kamay ng isang tao. Ang mga piling ay nakakabit sa buwig na tila isang matipunong braso. Aging, sambit ni Juana. Naalala niya hindi lamang ang puso kundi ang mga matitipunong daliri sa malalaking kamay ni Aging. Ang salarin sa pagpatay kay Aging ay ikinulong. Bilang sagisag ng pagtatangi niya sa kanyang kasintahan, tinawag ni Juana ang mahiwagang puno at ang mga bunga nito na saging. Mula sa malambing na pagtawag niya kay Agapito ng Aging. Mga gabay sa pag-aaral o study guides. Sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Ayon sa iyong nabasa, magbanggit ng ilang bagay tungkol sa kanila. Saan at kailan naganap ang kwento? Anong di inaasahang pangyayari ang naganap pagkatapos itakda ang kasal ni Juana at Agapito? Ano ang maaaring idulot ng inggit sa isang tao? Tukuyin at basahin uli ang bahagi ng kwento kung saan nagbiling si Aging kay Juana. Ano ang mga katangian ni Aging na taglay ng saging? Bukod sa aral na dulot ng kwento, anong mga karunungan at pananaw ang maaaring ihatid nito? At dito nagtatapos ang alamat ng saging. O sa Ingles, The Legend of the Banana. Sana may natutunan kayo sa kwento natin ngayong araw. At kung nagustuhan nyo ito, mag-click po ng subscribe sa aming channel para mas marami pa kaming maibahaging kwento sa inyo na tulad nito. At sana samahan nyo kami ulit sa susunod. Dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!